Ngayon, pag-usapan naman natin, ito bang isang Chinese na naging problema ng bansa at ngayon lang nabiston na problema pala siya. Ano nangyari kanina? Fresh na balita ito, mga Ojero. Kanina lang nila inilabas tong balita. House Drugs Panel eager to get answers from ex-Duterte Presidential Advisor Michael Yang. Eto na, guys. Eto na. Si Michael Yang na ang usapan, guys. May problema. Bakit? Kasi close sila ni Digong. Hindi, wala tayong problema. May problema si Digong. Close sila ni Digong. Friends daw sila eh. Last year, merong malaking huli ng drugs na sa isang warehouse sa Tarlac yata to, Pampanga. Mexico pala yun, sa Mexico, Pampanga. 3 billion pesos na drug bust ang nahuli. Eto mga kotsero, itong 3 billion na to, nakita sa isang warehouse. Malamang sa malamang, nabalitaan nyo na yan. Yung warehouse na yan. Ano yung problema ngayon ni Digong? Kay Michael Yang. Si Michael Yang yung may-ari ng warehouse. In past hearings of the committee, Empire 999, the company that owns the warehouse where the 3 billion drugs were stored, was found out to be owned by Chinese nationals. They have also owned other shell companies with personalities who have been previously linked to anomalous activities under the past administration. Kasama dyan si Lincoln Ong. Si Lincoln Ong, yung kasama ni Duque, na kinasuhan ngayon recently. Usual, tayo mag-shoutout sa mga ibigan sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala ng yung mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave na wala pong remittance fees. Isang hingahan lang. Para magawa nyo po yan mga kotsero, i-download nyo lang ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo pa ang account details nyo. Pwede na magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared sa inyo pong unang padala, ay makakakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya kayo po ay gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Kinasuhan siya ngayon ng ombudsman. Kasuhan sila ng graft and corruption kasama si Duque. Si Lincoln Ong, yung USEC ng PSDBM. Kung saan kumita ng 41 billion, if I'm not mistaken, ang mga tao na naging nanangorap dyan sa Parmali. Yan si Lincoln Ong. Ngayon, during a May 8 hearing, it was learned that Lincoln Ong, the controversial figure in the Parmali scandal, and Yang's interpreter, was an incorporator of a company with links to other companies including Empire 999. Ano ibig sabihin yan? Yung grupo nila Lincoln Ong, nila Michael Yang at ng iba pang mga Chekwa, gumawa ng mga peking kumpanya sa Pilipinas. Kasama doon si Parmali. Paano naman nasabit ang pangalan ni Michael Yang dito sa Parmali? Si Michael Yang, mga kotsero, ang nagpondo. Siya yung nagpondo. Naglabas siya ng pera para bumili ng mga medical supplies. Nag-abono. Pero dinidinay niya yan. Ang sabi niya, siya daw, hindi raw siya, pero mga kaibigan niya ang nagbigay. Really? I don't believe you. Kaibigan mo eh. Di kayo yan. Controversial former presidential economic advisor Michael Yang on Monday, September 20 claimed that he never financed Parmali Pharmaceuticals' 8 billion questionable transaction with government but helped it find friends to bankroll the deal. Yeah. Friends daw ang nag-bankroll. Oo. Di kasama ka dyan.
Kayo yung may-ari ng kumpanya. Ang sabi, formerly executives made the claim when grilled in several Senate hearings on how they could have delivered the order of procurement PSDBM when they have only a paid-up capital of 625,000 as a corporation. Now driving flashy sports cars after getting as much as 8 billion in supply deals with government, the formerly officers pointed to Yang as the financier. Ngayon, tinanggi ni Michael Yang. Ang sabi niya, hindi ako yan, mga kaibigan ko yan. Facing administration congressmen demonstrating eagerness to dismiss accusations of anomalies in the PSDBM, Yang, who spoke through an interpreter, claimed compatriots in his country, China, were the real financiers. Yan. Sabi yan ni Michael Aglipay ng Diwa Party List. Nanalo pa ba tong Diwa Party List? Si Lincoln Ong naman, nung tinatanong, Ong claimed they are bound by a non-disclosure agreement with Yang. Thus, he is not in liberty to reveal the names of the financiers. Tapos, siyempre, sumingit yung act teachers, etc., etc. Anyway. So, yun nga. Siya yung financier nung tawag dito, Parmali. So, hindi man sa kanya yung kumpanya, pero sa kanya yung pera. At sa kanya dumaan yung pera. Okay, sa kanya daw lumapit yung Parmali. O sa kanya dumaan yung pera. Ang tanong, paano kaya na pinasok sa Pilipinas? Ganong kalaking halaga. Paano pumasok sa Pilipinas ang ganong kalaking pera? 8 billion? Ewan ko lang. But I smell something fishy. O ngayon, balik sa sirkulasyon si Michael Yang. Dahil, ayun na nga, dahil kay Empire 999. Sabi ni Barbers, it was further established in the House probe that most of the incorporators of the different companies were actually Chinese nationals who present fake Philippine documents to make it appear that they are Filipino. So mga kotsero, it seems mga kotsero. So si Michael Yang ang may-ari ng Empire 999. Yun ang sinasabi dito nila Barbers. Siya daw yung may-ari. Ngayon, being a Chinese national, hindi siya pwede mag-may-ari ng negosyo sa Pilipinas. Bakit? Balik tayo sa constitution natin, 60-40. Oo. So, kailangan meron siyang siya ay Filipino citizen or 40% lang ang kanyang investment dito sa negosyo. Ngayon, mga kotsero, ang kwento dito sa hearing para sila ang magmay-ari ng kumpanya. Nagpeke sila ng kanilang mga passport. Nameke sila ng kanilang mga dokumento bilang proof of their citizenship kahit hindi naman sila Filipino citizen. Pansinin nyo mga kotsero. Kailan lang tayo nagkaroon ng ganitong problema sa mga Chinese? O siguro baka ngayon lang lumabas. Maraming Chinese dito sa Pilipinas ang namimeke ng kanilang dokumento. Imagine, pati mayor ng Bamban most probably is a mayor because of fake documents. Kailan lang tayo nagkaroon ng sumabog ng ganitong problema? Ngayon lang. Bakit? Sino ba ang presidente na nagpapasok ng bulto-bultong tsekwa sa Pilipinas? Sabi ni Barbers, I always say that we have no problems with the Chinese nationals doing legitimate, take note, legitimate business in our country, but doing these illegal drug activities is another story. We need to establish the link between these companies and Michael Yang, the financier of Parmali. It is not as simple as it seems. These personalities and their interests are so intertwined and intricately woven in an elaborate, multi-layered company structure that resembles a maze deliberately designed to avoid detection and ultimate liability in case
the scheme is discovered. So the activities of other companies have not been unearthed yet, but the incorporators have gone into hiding and have started disposing their assets. So nagtatago na sila. There is more than meets the eye. We intend to get to the bottom of the issue in order to find out if indeed the drug bust is just the tip of the iceberg. The connection of alleged drug lord Michael Yang to these drug activities is no surprise. Remember that in the past administration, he was named by a top official of the PNP, who was then tasked to investigate illegal drug activities. It was discovered that the one on top of the drug trade was Michael Yang. Sabi ni Barbers. Pero wait, mga kotsero, huwag nating kalimutan to. Noong 2020. 2021 pala. Huwag din natin kalimutan to noong 2019. Sino nagtatanggol kay Michael Yang? Si Digong. It has been clarified. Even the Chinese ambassador has cleared Michael Yang. Oh, wow. Chinese ambassador talaga ang pagkaanuhin yun, di ba? Chinese ambassador talaga ang pagkakatiwalahan niya. Siyempre po, protektahan niya yung fellow Chinese niya. Natural. Trabaho nila yun eh. Chinese ambassador talaga. In fact, he was telling me personally, I will never associate with one who is involved in drugs. Ah, talaga ba? Talaga ba? And you took their word for it? Abogado pa naman si Sal Panelo. You're just taking their word for it na parang it's biblical truth. Wow. 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 Yan, noong 2019. Ito yung sinasabi ni Barbers. Ni Kong Barbers. Tapos, nung pumutok yung issue ng Pharmaly, ito naman yung sinabi ni Digong. Balikan natin itong sinabi ni Digong. President Rodrigo Duterte defends his former economic advisor who reportedly has ties to the Philippine government's biggest supplier of medical goods this pandemic. Michael Yang. In a Senate probe, Michael Yang was linked to Pharmaly Pharmaceutical Corporation. The firm bagged some 8.68 billion pesos worth of deals for pandemic response last year. But the president sees nothing wrong with the transactions. Michael Yang has been in business here in the Philippines for 20 years. Nag-umpisa yan dito sa Davao. Akala ko ba we are inviting investors? That's why I went to China several times to ask them to help us. Investments, yung pera nila. So, pumasok ba yung investments, Digong? Di naman ah. Diba, sabi nga sa balita, 5% lang ng kanilang pinledge ang pumasok. Less than 5%. Actually, less than 5% ang pumasok. Todo tanggol si Digong eh. Ibuhos mo nila dito para magkaroon tayo. Ako ang nag-utos kay Duque. I want it done immediately. Sabi ko sa kanya, wag mo, it's not 1 day, 1 month, 2 months, it's 1 day, 2 days ka lang. Ako ang nagsabi sa kanya, I am sure, ito yung word ko, reviewin niyo yung tape. I am sure there is a law which would exempt you from bidding. Hindi na kailangan mag-bidding. Mamadalian to, pandemic eh. Lahat tayo nakatago sa bahay. So, ang minabuti ni Duque, nag-bidding pa rin. Narinig nyo ha? Wait, papaulit ko. Uulitin ko ha. Sino daw ang nag-utos kay Duque? 2 days ka lang. Ako ang nagsabi sa kanya, sabi ko sa kanya, wag mo, it's not 1 day, kay Duque. Ulit. Kaya, ibuhos mo na lang dito para magkaroon tayo. Ako ang nag-utos kay Duque. Karoon tayo. Ako ang nag-utos kay Duque. Ako ang nag-utos kay Duque. Ako ang nag-utos kay Duque. Malinaw ha? Niyabang pa niya eh. Sabi ni Digong, ako ang nag-utos kay Duque.
Sige. So dapat pala isama ka sa kaso ng ombudsman. Dapat pala isama si Digong sa kaso ng ombudsman. Siya daw nag-utos eh. Good luck nga lang. Kasi appointee ni Digong yung ombudsman ngayon. Siya daw nag-utos eh. Sumabit si Duque. Tsaka si Lau. 41 billion ang ninakaw. Baka dapat imbestigahan din natin yung connect ni Digong dyan sa kay Duque tsaka kay Lau. Diba? Ombudsman Samuel Martires. Kasi ang naaalala ko, doon sa recommendation ng ni Dick Gordon before, kasama si Digong nakakasuhan. Yun ang alam ko eh, pagkakaalam ko eh. Mga langya kayo. Ginamit nyo yung pandemic para kumita kayong lahat. Mapapamura ka na lang, pero syempre, pipigilan ko yung pagmumura ko kasi hindi ko naman ano yun eh. Wala sa ano ko yun. Maraming namatay sa pandemic. Maraming nagutom nung pandemic na Pilipino. Tapos kayo nagpakasasa kayo sa 41 billion. Ano kaya ang koneksyon ni Digong dito kay Duque at kay Lau? Siya daw ang nag-utos. Siguro dapat alamin natin kung hanggang saan umaabot yung liability dito sa palyado na sa pagpalya ng pandemic pandemic program. Iba pa yung kay 51 billion sa sa ano naman yun, DPWH. Iba pa yun. Yung 51 billion na talaga mapapamura ka na lang talaga eh. Pandemic din yun eh. 2019, 2020, 2021. Yung pinakamalaki yung 2020. Yung 51 billion, i-divide nyo sa 3. Tapos ang pinakamalaking allotment yung 2020. Yung gitna mismo, yung pandemic mismo. Tapos ngayon, paparada kayo sa maisog. Yung hakbang ng maisog nyo. Magmamalinis kayong lahat. Anak kayo ng tipaklong mga... talaga kayo. Pinrotektahan niya si Duque. Pinrotektahan niya si Michael Yang. Ngayon, nung bumaba siya sa posisyon, sa pagka-presidente, na-expose ang kalokohan ni Duque, na-expose ang kalokohan ni Michael Yang. Ngayon, napatunayan ng totoo pala yung mga inaakusa sa kanila dati. Napakawalang ya. Sana merong siguro ngayon pwede nang i-request ang SALN niya, no? Yung previous yung SALN ni Digong. Tatry ko nga, one of these days, magpa-file ako ng FOI. Tingnan natin kung sasagot. Kasi yung si Samuel Martires, meron din yung circular eh. May circular siya na pwede mo lang i-request ang SALN ng presidente, ng sitting president, kung magka-file ka ng kaso sa kanya. Total naman din na siya sitting president. Baka naman pwede nang pagbigyan. Makita na natin yung SALN niya ni Digong. Hindi tayo nabudol ni Digong. Hindi tayo nabudol. Inonse niya tayo. Magkaiba yung onse. Binudol tayo, isabihin, mga kotsero, pag binudol ka, from the beginning, niloloko ka from the beginning. Pero pag inonse ka, tinraidor ka. Yun, tinraidor. Yun ang mas tamang term para kay Digong. Traidor. Traidor. Siguro naman pumasok siya sa pagiging presidente with the best of intentions. 'Di ba? Siguro naman di niya inisip na hindi pag naging presidente ako, magnanakaw ako, papasok ko yung kaibigan kong drug lord, etc. etc. Siguro may mali na siyang intensyon nung una, pero habang tumatagal mukhang tinraidor tayo. Binigay natin yung tiwala sa kanila, binigay natin tiwala natin sa kanya, tinraidor tayo.
Yun, tama. Tama yung sinabi ni Verge. Ayan, tama yung sinabi ni Verge. Binudol tayo ng digs vloggers. O, yan ang tunay na nangyari. Yun yung mga nambudol, yung mga digs vloggers. Sila yan. Oo. Binudol tayong lahat. Binudol tayong lahat. Budol. Budol. Tinraidor na tayo, binudol pa tayo. Ay, ayan. So, mga kotsero, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Once again, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you. See you next time, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?